Matapos ang pagkumpirma ni Dominic Roque at Bea Alonzo ng kanilang hiwalayan, lumabas ang mga kontrobersyal na issue tungkol sa kanilang hiwalayan na umabot sa pagkwestiyon ng pagkalalaki ni Dominic. Sa wakas, binasag na ni Dominic ang kanyang katahimikan. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents sagot ng kampo ni Dominic Roque sa mga malisyosong issue. The Joint Statement. Noong February 11, 2024, kinumpirma ni Bea at Dominic na tinapos na nila ang kanilang relasyon at engagement sa pamamagitan ng joint statement na ipinost sa Instagram at Facebook. Ayon sa statement, mutual decision ang kanilang paghihiwalay. Bago pa man kumpirmahin ang paghihiwalay ng dalawa, marami ng mga haka-haka ang lumalabas sa social media tungkol sa rason ng kanilang paghihiwalay. Pero may isang espekulasyon na sobrang nagpaingay at nakaagaw ng atensyon ng mga netizen. Ito yung sinabi ng veteranang kolumnista na si Christy Fermin. Ayon sa kanya na ang high-end condominium ni Dominic ay pagmamay-ari ng isang male politician. Sa February 7, 2024 episode ng YouTube channel na Showbiz Now na ni Christy, sinabi niya na ang pamilya raw ni Bea ay iniimbestigahan ang finances ni Dominic. Ang condo unit daw ni Dominic ay pangmayaman na pagmamay-ari ng isang controversial male politician. Sa paglalarawan ng condominium bilang para sa super yaman, ibinunyag ni Christy na ang politiko na sangkot ay hindi kasapi ng Senado o ng House of Representatives. Ang misteryong bumabalot sa pagmamay-ari ng kondo ay nagbunsod ng haka-haka kung saan iginiit ni Christy na lubos na alam ni Dominic ang sitwasyon at dapat niyang linawin ito. Ayon kay Christy, malaking bahagi sa paghihiwalay ng dating magkasintahan ang intriga sa pinansyal. Dagdag pa ni Christy na marami raw siyang sources at kalat na nga rin daw ito. Pagkatapos lumabas ang official joint statement ni Bea at Dominic tungkol sa kanilang paghihiwalay, agad naman itong inalmahan ni Christy. Pakiramdam kasi niya na sinisisi ng ex-couple ang showbiz press sa pagkalat ng balitang hiwalay na ang mga ito at hindi na matutuloy ang kanilang kasal. Sa isang episode ng Christy for Minute noong February 12, 2024, sinabi ni Christy na sana raw ay nagsalita agad ang dalawa tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila, hindi yung pinatagal pa ng mga ito ang pananahimik. Bakit naman daw kasi pinatawing-tawing nila ang panahon? Tapos na may mga lumabas na iba't ibang espekulasyon sa kanilang relasyon, ay sinisisi naman ng mga ito ang mga press people at ang mga social media bashers. Alam din daw ni Christy kung sino ang tinutukoy na Bea at Dominic sa kanilang official statement hinggil sa mga taong nagkumpirma ng kanilang hiwalayan kahit walang ibinigay na pahintulot mula sa kanilang dalawa. Sa pagkakaalam nga raw ni Christy, dalawa lang daw ang nagbigay ng kumpirmasyon na hiwalay na sina Bea at Dominic, si Boy Abunda at OG Diaz. Ang sakop lang daw ni Christy ay yung tungkol sa politiko na may-ari raw ng kondo ni Dominic. Pagbabahagi pa ni Christy na may dalawang senador daw ang tumawag sa kanya upang alamin kung sino ang tinutukoy niyang politiko. At ang dalawang senador na tumawag sa kanya ay sina Senator Raffy Tulfo at Jinggoy Estrada. Noong una, ang sinabi ni Christy na hindi pa niya maaaring isapubliko ang balita dahil kailangan pa niyang kumpirmahin kung totoo ba ito o gawa-gawa lang ng mga taong galit kay Dominic. Ilan naman sa mga lumabas na pangalan ay sina Congressman Bong Suntay, ang may-ari ng Clean Fuel kung saan brand ambassador si Dominic, at si Dapitan Mayor Bullet Halushos na kinumpirma na siya ang may-ari ng kondo. Mayor Bullet Halushos and former Congressman Bong Suntay addressed the rumors linking them to Dominic Roque. Binasag na ni Dapitan Mayor Bullet Halushos at Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay ang kanilang katahimikan sa isyong nag-uugnay sa kanila kay Dominic, kasunod ng hiwalayan nila ni Bea. Sa kanilang panayam sa YouTube channel ni Jay Ruiz, nilinaw ng mga politiko na wala sa mga romantic allegations sa kanila ang totoo. Ayon kay Mayor Bullet, matagal na silang magkaibigan ni Dominic na umabot pa nga sa 10 taon. Nag-umpisa raw ang kanilang pagkakaibigan sa pagmumotor at nung nagkakarera sila sa Clark, Pampanga. Mula noon ay naging mabuti na nga silang magkaibigan. Dagdag pa ni Mayor Bullet na madalas na rin silang tumulong sa isa't isa kahit na sa kanilang negosyo. Kaya nga raw ay nagtaka siya na umabot pa sa mga malisyosong mga paratang kung saan pati ang kanilang sexualidad ay pinagtutuunan ng atensyon at marami ang nagtatanong kung tunay bang lalaki sila. Pinagtatawanan na nga lang daw nila at ginagawang katuwaan ang mga naturang issue sa kanila. Nilinaw din ni Mayor Bullet ang issue na ibinahay raw niya si Dominic sa kanyang kondo.
Ayon sa kanya, pagmamayari niya ang tinitirhan ni Dominic. Noong una, ginawa raw niya itong Airbnb, pero nang magka-pandemic ay pinagbawalan siyang i-operate ito as Airbnb. Tinanong daw siya noon ni Dominic kung pwede ba raw niya itong rentahan at bilang magkaibigan naman daw silang dalawa, pumayag siya para sa magandang presyo. Natawa daw siya dahil tumalon daw ang issue mula sa business patungong binahay na. 3 taon daw na nirentahan ni Dominic ang lugar, ngunit bakante na ngayon ang kondo. Dagdag pa ni Mayor Bullet na nagpapakita ng mga screenshot ng convo nila ni Dominic sa tuwing nagpapadala ito ng kanyang mga deposit slip para sa kanyang mga rental fees. May mensahe naman si Mayor Bullet sa mga sinasabing sila ay mga veteranong mamamahayag na sana raw ay mag-iingat ang mga ito dahil may responsibilidad din ang mga ito sa mga tao na dapat ayon sa pagsusuri ng mga totoong pangyayari. Hindi na nga raw pwedeng bigla na lang daw nilang tawagin siyang sugar daddy dahil natuklasan lang ng mga ito na ang kondo ay nakapangalan sa kanya. Dagdag pa ni Mayor Bullet, nakaramdam siya ng awa sa kaibigang si Dominic, lalo na kagagaling lang nito sa isang break-up. Sinabi rin niya na dapat ding parusahan ang mga taong ito at kailangang may mga kahihinatnan ang mga ito na pinagmulan ng mga malisyosong pamamahayag. Samantala, ipinaliwanag ni Congressman Bong Suntay na sila ay mga magkakaibigang nabuo dahil sa kanilang mga parehong hilig tulad ng pagmumotorsiklo. Kasama pa nga nila sa grupo sina Dingdong Dantes, Richard Gutierrez at Kim Atienza na mga miyembro ng motorcycle riding group na tinatawag na Euro Monkeys. Sa tingin din ni Bong na ang isyong ito kung saan nadamay ang pangalan nila ni Mayor Bullet ay dahil sa pagnanais silang matulungan ang kanilang mga kaibigan. Itinuwid din niya ang mga aligasyon na nagbigay siya ng gasoline station sa kaibigang si Dominic na una nilang naging celebrity driver para sa kanyang negosyo. Dahil na mabait si Dom, ginawa raw niyang brand ambassador ng Clean Fuel ang kaibigan. At kung magre-research daw ang mga tao, ay makikita ng mga ito na as early as 5 years ago ay talagang brand ambassador na si Dominic na kanyang kumpanya. Wala rin daw katotohanan na binigyan niya ng gasolinahan si Dominic. Noong una raw ay natatawa siya at hindi niya ito iniintindi ng seryoso. Sa katunayan daw ay sinabi ni Bong sa kaibigan na ayos daw ito dahil nakakakuha ng libreng advertisement ang Clean Fuel tsaka dumami ang followers niya sa social media. Biro pa ni Bong na tiningnan daw niya ang followers ni Mayor Bullet at nakita niyang pasikat na ito ngayon. Siguro daw pag natapos na ang kontrata ni Dominic sa kanila ay si Mayor Bullet na ang kukunin niyang endorser. Samantalang sa huling parte ng video, ipinakita rito ang teaser ng second part ng interview kung saan makahulugang sinabi ni Mayor Bullet na gagawa siya ng ilang legal na aksyon laban dito. Dominic's camp strongly denounces malicious and defamatory public statements of Christy Fermin. Matapos ang mga malisyosong patutsada ni Christy tungkol kay Dominic, naglabas na ng pahayag ang kampo ni Dominic kaugnay sa mga aligasyong ibinabato ng veteran showbiz talk show host sa kanya. Kasama na rito ang pagtukoy sa posibleng koneksyon ni Dominic sa kapwa lalaki. Ang pahayag ni Dominic ay inilabas na kanyang legal counsel mula sa Fernandez and Singson Law Office at inilathala ng GMA News Online noong Lunes, February 20, 2024. Mariing kinundi na ng kampo ni Dominic ang mga malisyoso at nakakasakit na mga pahayag ni Christy. Ayon pa sa pahayag, inakusahan umano ni Christy sa kanyang YouTube vlog si Dominic sa ilalim ng pangangalakal ng balita ng entertainment nang walang anumang pagsusumikap na kumpirmahin ito mula mismo kay Dominic. Sa nasabing pahayag, nilinaw din ang usapin tungkol sa condominium unit na tinirhan noon ni Dominic. Kinumpirma nilang pag-aari ito ni Dapitan City Mayor Bullet Halushos, ngunit mariing itinanggi na ang politiko ang benefactor o nagbibigay ng suporta kay Dominic. Nakasaad din sa statement na labis na nahihiya si Dominic at humingi ng paumanhin kay Mayor Bullet at sa pamilya nito dahil damay ang mga ito sa pampublikong usapan dahil sa malisyosong mapaninang puri sa publiko na inwendo ni Christy. Nilinaw din sa statement ang tungkol kay dating Congressman Bong Suntay na inakusahan din na may kaugnayan sila ni Dominic. Ayon dito, sa paggawa ng naturang pahayag, ginawa ni Christy ang inwendo na hindi makatuwiran na nagdududa sa sexualidad ni dating Congressman Bong Suntay. Higit pa rito, nilinaw din ng kampo ni Dominic na hindi siya nagmamayari ng anumang branch ng Clean Fuel Gas Station. Sa katunayan daw, ay ang lahat ng Clean Fuel Gas Station ay pag-aari ng kumpanya. Tinatalakay din ang pangunahing issue na naging dahilan umano ng paghihiwalay ni Dominic at Bea, ang prenuptial agreement. Iginiit nila na sina Dominic at Bea ay hindi kailanman nag-away o nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa isang prenuptial agreement. Nakasaad din sa statement na mga walang ingat na pahayag ukol sa umano'y hindi pagkakaunawaan sa prenuptial agreement sa pagitan nila ay hindi lamang napatunayan kundi batay lamang sa mga haka-haka na layuning magbigay ng negatibong imahe sa mga sangkot na partido. I-post ang inyong comments at reaction sa baba.
At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!